Biglang tinrade ng Memphis si Jaren Jackson Jr. papuntang Jazz kapalit din ng mga role player at makukuha din ng Memphis ang tatlong first rounder ng Jazz. Nagsimula na di umano ang rebuilding process ng Memphis. Ang Jazz naman nakabuo ng formidable lineup in papers. Ando na si Triple J, Markkanen, Keyonte George at Walker Kessler. Nauna na dati si Bane na ma-trade. Nauna pang ma-trade si Triple J paalis ng Memphis kumpara dito kay Ja Morant. Ang obvious na panalo sa trade Jazz kung palitan lang ng player. Consider na bargain si Jaren Jackson. Kung trade lang din ang pagbabasihan dahil dati ginawa na ng Jazz yan na makipag-trade sa Atlanta Hawks para kay Ja Collins na tinrade naman nila dahil daw nananalo. Hindi rin alam kung willing bang manalo yung Jazz after ng trade dito kay Jaren Jackson or wala na sila sa rebuilding process. Kung long term, Memphis ang panalo doon dahil 3 draft picks pa rin yun. Hindi rin naka-align si Jaren Jackson, Markkanen at Keyonte George na pipirma na ng kontrata sa off-season. 2 season din mula ngayon, pwedeng tumapal yung kontrata ng 3 player na parehong max contract. At hindi nagtatagal ang team na merong malalaking kontrata na 3 player pa tapos halos papaangat pa lang sa rebuilding process. Based naman kay Sham, active na tinitrade ng Memphis si Ja Morant. Ang ibang player na kapalit ni Jaren Jackson, young player naman talaga doon, si Taylor Hendricks at Walter Clayton Jr. May sapat na cap space ang Jazz at Memphis kaya madali nilang nailagay yung transaction kay Jaren Jackson Jr. para nakuha ng Jazz sa mababang presyo. Magkakaroon pa kasi ang Memphis ng 28 million na trade exception. Kaya kung merong buyer at seller sa trade, ang Memphis ang magiging middleman. Pwede nilang i-trade si Morant sa kahit anong team na hindi rin sila tatapatan sa kontrata at pwedeng gamitin ng Memphis bilang tapunan ng mga player para makaiwas ang ibang team sa tax or salary cap. Tulad na lang ng ginawa ng Minnesota, sumama sila sa trade sa Bulls at Pistons. Nakuha ng Bulls si Jaden Ivey at Mike Conley. Si Kevin Huerter at Dario Saric naman napunta ng Pistons. Na-swap pa ng Detroit ang kanilang first rounder sa Minnesota. Kaya di umano ginawa ng Minnesota na bitawan si Mike Conley para makagawa sila ng cap space at tax space dahil susubukan nila makipag-trade sa Bucks para kay Giannis. Walang nakuha ang Minnesota sa trade sa Bulls at Pistons. Ang nangyari, gustong ipakita ng Minnesota na seryoso sila kay Giannis kaya gumawa sila ng cap space para ma-sign din ng extension si Giannis kung sakaling mapunta sa kanila. 2 teams ang kalaban ngayon ng Minnesota kay Giannis, Golden State at Miami. Kaso talo kasi ang Minnesota pagdating sa mga draft picks. Meron silang 4 na first rounder pero nasa 2 lang ang meron silang rights na i-trade so far. Gusto rin di umano ni Giannis ang idea na makasama si Anthony Edwards para matutong gumawa ng bata, para magkaroon din ng formidable lineup. Ang panapat kasi ng Minnesota kontra sa Miami at sa Golden State so far, hindi pa kasama dyan yung ibang team na hindi kasama sa report. Meron kasi silang 3 player na pwedeng ibigay sa Bucks. Maaalin kay Randle, McDaniels at Naz Reid. Pwede ding isama si Gobert. Ang Miami naman, backup plan nila si Ja Morant kung sakaling hindi makuha si Giannis. Base kay Sham, after ba-trade ni Jaren Jackson Jr., dumami ang teams na nagka-interest kay Morant na hindi naman nagbago yung package na gustong makuha ng Memphis, young player at first rounder. Bukod pa doon, makakatulong nga ang Memphis sa mga teams na naghahabol na magpababa ng tax nila dahil pwede nilang kunin yung excess na player sa roster dahil sa 28 million na trade exception. Based din sa mga report, iniintay or inaasahan ni Ja Morant na siya ang kukunin ng Miami Heat. Pareho kasi nakaposisyon ng Miami kay Giannis at kay Morant ngayon. Kung si Morant ang kukunin ng Miami, pwede silang makagawa ng malaking cap space dahil kung magbibigay sila ng player sa Memphis na lagpas sa value ng kontrata ni Morant. Ang Lakers naman, after ng trade kay Triple J, umaasa pa rin kay Walker Kessler na bibitawan ng Jazz. Parang 2 sentro or 3 sentro na ang nasa Jazz. Based sa report, interesado pa rin ang Jazz na i-retain si Kessler ng long term. Pero pagdating kasi ng off-season, pwedeng lumipat si Kessler. At dahil nasa kanila na si Triple J, mahirapang magbigay ng malaking kontrata ang Jazz para kay Kessler. Siya kasi yung iniintay ng Lakers na maging available sa trade. Pero hindi pa rin patinag ang Jazz dahil ang hinihingi nila sa Lakers si Austin Reeves at multiple first rounder.
Hindi na magbibitaw ng mga draft pick si Rob Pelinka, pwera lang kung superstar ang kapalit. Kino-call out na kasi siya ngayon ng mga fans kung bakit wala pa siyang ginagawang transaction para mapalakas yung lineup ng LA papasok ng playoffs. May pumabor naman sa Lakers sa pagkakapunta nito si Jaren Jackson sa Jazz. Hindi na hahabulin ng Jazz si Austin Reeves sa offseason. Na-eliminate nila ang Jazz na isang competition para kay Reeves pagdating sa kontratang pwedeng ibigay. Ang replacement naman nila kung hindi talaga makuha si Kessler kung bibitawan ng Portland sa mababang presyo si Robert Williams dahil naghahanap pa rin ng sentro ang LA. Mga bargain trade kasi ang nangyayari ngayon kahit si Triple J na bargain. Saka merong grudge ang Jazz sa Lakers dahil hindi sila in-inform dati sa trade about kay Luka. Sila yung isang team na nagreklamo noong nakarang taon. Saka kinatay na rin ng Jazz sa draft picks ang Lakers dati para kay Westbrook. Doon lang din naisahan ng Lakers ang Jazz pagdating kay Luka dahil hindi nga nila nalaman yung trade. At hindi rin naman galing talaga sa Jazz yung report na hindi iti-trade si Kessler sa mga insider kaya pwede pang magamit ng Jazz si Kessler sa trade sa ibang team. Ang indication kasi nun hindi pinapirma ng kontrata itong si Kessler at wala pang report kung papipirmahin. Ito naman yung isang player na nakalusot sa Golden State dahil gusto nilang makuha dati, si Nikola Vucevic na na-trade na papuntang Celtics kasama pa ang isang second rounder. Kapalit ni Anthony Simons na may isang second rounder din. After yan na si Vucevic, lumapit din ang management ng Bulls. Sayang to si Vucevic kung sakaling hindi makuha ng Golden State si Giannis dahil matagal na nilang inaantay at bargain pa nakuha ng Boston si Vucevic.